Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, upang maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, pagsisihan natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lumha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa luma'y kapayapaan, sa mga tao kinalulugan niya. Pinupuri ka namin, pinarangal ka namin, sinasamba ka namin, pinasasalamat ka namin. Dahil sa dakila mo, aking kamurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nagalis ng mga kasalanan na sa libutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nagalis ng mga kasalanan na sa libutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nalulugod sa kanan ng Ama, maawa ka sa sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang, O Jesucristo, ang kataasan, kasama ng Espiritu Santo, sa dakilaan ng Diyos Ama,
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nililingap mo ang mga walang inaasahan kundi ikaw. Hindi maidarangal at hindi magiging banal ang sino mang sa iyo napapawalay. Dagdagan mo ang iyong kagandahang loob sa amin upang sa iyong pamumuno at pangangasiwang magiliw, mapakinabangan namin ang mga biyaya mo sa lupa bilang pagkakamit namin sa makalangit mong pagpapala. Sa pamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos mula sa ikalawang aklat ng mga hari. Noong panahong iyon, isang lalaking taga-Baal sa Lisa ang lumapit kay Eliseo. May dala siyang bagong aning trigo at 20 tinapay na yari sa unang ani niya ng sebada. Sinabi ni Eliseo, "Ihain ninyo iyan sa mga tao." Sumagot ang kanyang katulong, "Hindi ito magkakasya sa 100 tao." Iniutos niya uli, "Ihain ninyo iyan sa mga tao sapagkat sinabi ng Panginoon, mabubusog sila at may matitira pa." At inihain nga nila iyon. Kumain ng lahat at nabusog, ngunit marami pang natira, tulad ng sinabi ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pinakakain mong tunay kaming lahat o may kapal. Pinakakain mong tunay kaming lahat o may kapal. Magpupuring lahat sa iyo o poon ang iyong nilalang. Lahat mong nilikha ay pupurihin ka't pasasalamatan. Babanggitin nilang tunay na dakila ang iyong kaharian at ibabalitang tunay kang dakila at makapangyarihan. Pinakakain mong tunay kaming lahat o may kapal. Tanging Panginoon ang inaasahan ng tanang na nabubuhay. Siyang nagdudulot ng pagkain nilang kinakailangan. Binibigyan sila ng sapat na sapat, hindi nagkukulang. Anupat ang lahat ay may tinatanggap na ikabubuhay. Pinakakain mong tunay kaming lahat o may kapal. Matuwid ang Diyos sa lahat ng bagay niyang ginagawa. Kahit anong gawin, ay kalakip doon ang habag at awa. Siya'y nakikinig at handang tumulong sa lahat ng tao. Sa sino mang taong pagtawag sa Kanya'y tapat at totoo. Pinakakain mong tunay kaming lahat o may kapal. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, ako na isang bilanggo dahil sa Panginoon ay namamanhik sa inyo na mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Kayo'y maging mapagpakumbaba, mabait at matiyaga. Magmahalan kayo at magpaumanhinan. Pagsumikapan ninyong manatili ang pagkakaisang mula sa Espiritu sa pamamagitan ng buklod ng kapayapaan. Iisa lamang ang katawan at iisa rin ang Espiritu. Gayon din naman, iisa lamang ang pag-asa ninyong lahat. Dulot ng pagkatawag sa inyo ng Diyos. May isa lamang Panginoon, isang pananampalataya at isang pagbibinyag, isang Diyos at Ama. Ama nating lahat, siya'y higit sa lahat, gumagawa sa lahat at sumasa lahat.
ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tumawid si Jesus sa ibayo ng lawa ng Galilea, na tinatawag ding lawa ng Tiberias. Sinundan siya ng napakaraming tao sapagkat nakita nila ang mga kababalaghang ginawa niya sa pagpapagaling sa mga may sakit. Umahon si Jesus sa burol kasama ang kanyang mga alagad at naupo roon. Malapit na noon ang pista ng Paskwa ng mga Hudyo. Tumanaw si Jesus at nakita niyang dumarating ang napakaraming tao. Tinanong niya si Felipe, "Saan tayo bibili ng tinapay upang makakain ang mga ito?" Sinabi niya ito para subukin si Felipe sapagkat alam ni Jesus ang kanyang gagawin. Sumagot si Felipe, "Kahit na po halagang 200 denaryong tinapay ang bilhin, ay di sasapat para makakain ng tigkakaunti ang mga ito." Sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, si Andres na kapatid ni Simon Pedro, "Mayroon po ritong isang batang lalaki na may dalang 5 tinapay na sebada at 2 isda. Ngunit gaano na ito sa ganyang karaming tao? Paupo ninyo sila," wika ni Jesus. Madamo sa lugar na yaon. Umupo ang lahat, humigit kumulang sa 5,000 ang mga lalaki. Kinuha ni Jesus ang tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos ay ipinamahagi sa mga tao. Gayon din ang ginawa niya sa isda. Binigyan ang lahat hanggat gusto nila, at nang makakain na sila, sinabi niya sa mga alagad, "Tipunin ninyo ang lumabis para hindi masayang." Gayon nga ang ginawa nila, at nakapuno sila ng 12 bakol. Nang makita ng mga tao ang kababalaghang ginawa ni Jesus, sinabi nila, "Tunay na ito ang propetang paririto sa sanlibutan." Nahalata ni Jesus na lalapit ang mga tao at pilit siyang kukunin upang gawing hari, kaya muli siyang umalis na mag-isa patungo sa kaburulan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, si Nora Honor ay may ginawang pelikula na kung saan siya'y sikat na sikat. Nakadipa siya at sinabi niya, walang mahina, walang himala. Wala raw himala. Wala. At saan po mga kapatid ang sabi ng ilang mga contemporary theologians at mga nag-aaral sa Biblia? Itong asting binasa na ebanghelyo ay hindi talaga himala sapagkat ang ginawa ng mga tao ay inilabas nila ang kanilang baon at ipinamahagi sa bawat isa. Pero mga kapatid, meron ba kayong narinig na binasa rito na sinabi ng Panginoon, ilabas nyo ang mga baon nyo upang makakain ang lahat? Wala. Wala tayong narinig. At kahit tingnan nyo pa, yung 3 ebanghelyo, by the way,
this story of Jesus is included and mentioned by the 4 evangelists, Matthew, Mark, Luke, and John. Makikita nyo sa kanilang 4. At ni isa mang bahagi doon ay wala tayong makikita o maririnig na sinabi ni Jesus, ilabas nyo ang baon nyo para makakain ang lahat. Magbigayan kayo. Walang sinabing ganun. Ang sinabi, may ibinigay kay Jesus na kaunting tinapay at kaunting isda, at dahil sa inihandog sa kanya ito, nagkaroon ng himala. Gusto nyo ba ng himala? Ayaw nyo? Siyempre gusto natin, no? Dati, nung mga 90s, usong-uso ang mga Pilipino, very gullible. Ano ba yung gullible? Mapaniwalain. Makakita lang ng, pagka umulan nakakita ng imahe ng mahal na birhen sa padire, himala na yun. Puno ng saging. Kapag may nakitang mukha ron, si Jesus daw yun. Naalala niyo ba si Judiel? Si Judiel? Hindi na siguro naaalala ng iba. Si Judiel. Si Judiel dati ay seer daw ng mahal na birhen, pero ngayon ay may parlor na sa Pangasinan. By the way, si Judiel ay lalaki. So, ano ba talaga ang himala? Kanino ba tayo lalapit para magkaroon ng himala? Bakit ba mahalaga ang himala? Unang lesson sa ating gospel this Sunday, kung gusto mo ng himala, kanino ka lalapit? Kay Jesus. Merong kantang charismatic na kinakanta, alam ko sa Divine Mercy, merong magandang mangyayari sa iyo kung lalapit ka kay Jesus. Kung gusto nating magkaroon ng himala sa atin, lumapit tayo kay Jesus. Bakit kailangang i-emphasize na lumapit kay Jesus? Kasi may mga tao na sa iba, lumalapit. Anything other than Jesus is evil. Maniniwala ba kayo na sa Amerika, gumagamit ang maraming doktor ng witchcraft para manggamot? Doctors of medicine. Lumalapit sila sa mga nagmamagic para gumaling ang isang karamdaman. Ang iba naman tao, they use other means. Lumalapit sila sa may pera, gumagamit sila ng dahas para magkaroon ng malaking pagbabago sa kanilang buhay. Kung gusto na nating magkaroon ng positive change sa buhay natin, wala tayong ibang dapat lapitan kung hindi si mahina. Sino po? Si Jesus. Sapagat si Jesus ay Diyos. Okay po. Pangalawang bagay, mga kapatid. Kung gusto nating magkaroon ng himala sa ating buhay at lalapit tayo sa Diyos, dapat tayo'y may dala. Dapat may dala tayo. Ano po ang dala nitong tinawag ni Andres? Ilang pirasong tinapay? 5. Ilang pirasong isda? 2. Ang in-emphasize sa unang pagbasa at dito po sa ating ebanghelyo, ang uri ng tinapay na dinala, tinapay na cebada. Ano po ba ang cebada? It is barley bread. Maganit at magalas na tinapay. Low class na tinapay. Pero kahit ito ay low class, at konti ang isda, dahil dinala kay Jesus, ito ay nagbunga at nakapagdulot ng benepisyo sa napakaraming tao. Kilala niyo po si Mother Teresa. Marami po kayong makikitang picture niya at marami po kayong makikitang documentary na ginawa sa kanyang buhay. Pero alam niyo po ba, mga kapatid, nung siya po originally umalis sa kanyang congregation at nagtayo ng Sisters of Charity, yung kanyang congregation, wala siyang dala kahit ano. Wala siyang pondo, walang sumuporta sa kanya, walang means para gawin niya yung apostolate. Pero ano po ang sinabi niya? Lord, wala akong pera, wala akong means.
Wala akong contacts, wala ako niyan. But here I am. Use me for your purpose. Mga kapatid, pag lumalapit tayo sa Diyos, by the way, si Mother Teresa po mga kapatid, dahil alam niyo naman, nagsimula siya sa maliit, lumaki ng lumaki, at ngayon po, yung kanyang mga sisters ay tumutulong sa lahat ng bahagi ng mundo para arugain yung mga walang kumakalinga. Magsimula man tayo ng kaunti, magsimula man tayo ng kulang, basta inilapit natin diyan sa Diyos sincerely, may mangyayaring himala. Sa Tagalog po mga kapatid, meron tayong kasabihan, ang Diyos na ang magpupuno. Ang Diyos na ang magpupuno. Ibinigay ng batang ito yung meron siya, pero kulang, pero pinuno ng Diyos, kaya nakakain ang lahat. Lastly mga kapatid, kung gusto nating magkaroon ng himala, lumapit tayo sa ating Panginoon. O sinabi ko na kanina yan yung number 1, pero ito po mga kapatid ay kakaiba. Sapagat sa ating ebanghelyo, bago matapos ang gospel passage na ito, ang sabi po ni St. John, nang makita ng mga tao ang kababalaghang ginawa ni Jesus, sinabi nila, tunay na ito ang propetang paririto sa sanlibutan. Nahalata ni Jesus na lalapit ang mga tao at pilit siyang kukunin upang gawing hari, kaya muli siyang umalis na mag-isa patungo sa kaburulan. What is the significance of this passage? Mga kapatid, bakit ba gagawing hari ng mga tao si Jesus? Kasi may natanggap sila. Nakakain sila eh. Pinakain mo kami, pinuno mo ang mga sikmura namin, gagawin ka naming hari. Lalapit sila kasi may kailangan sila. Lalapit sila at gagawin nilang hari si Jesus para patuloy silang pakainin. But we know, my brothers and sisters, that Jesus is more than food and drink and clothing and money. Lalapit tayo sa Kanya hindi dahil may kailangan tayo sa Kanya. Lalapit tayo sa Kanya dahil mahal natin siya. Mga kapatid, hindi nyo ba napapansin? Kapag may kailangan tayo, lagi tayo sa simbahan. Pero kapag ang buhay ay maginhawa at walang problema, we are nowhere to be seen. Sana hindi ganun yung maging relationship natin sa Diyos. Sana kahit na wala tayong kailangan, lumalapit tayo. Hindi ba ganun naman talaga pagka mahal mo isang tao? Hindi ka lalapit dyan kasi may kailangan ka lang. Lalapit ka kasi mahal mo. Mangungumusta ka once in a while, makikipagkwentuhan ka once in a while, hindi dahil meron kang gustong makuha, kundi dahil mahal mo. Ganon din sa ating Panginoon, mga kapatid. Marami sa atin, paulit-ulit ko na pong sinasabi ito, kapag ka po may kailangan tayo, doon lang tayo lalapit. Parang ang Panginoon genie, nahihimasin mo kapag ka may kailangan ka. No. Kapag ganun ang ginawa sa inyo ng mga kaibigan nyo, matutuwa kayo? Hindi. Pakiramdam nyo na gagamit lang kayo. Pakita natin na mahal natin ang Panginoon. And isang magandang paraan ng pagpapakita ng pagmamahal natin sa Panginoon, magsimba tayo kahit wala tayong kailangan. Magsimba tayo kahit hindi piyesta. Magsimba tayo kahit na walang okasyon. Dumaan tayo sa simbahan nang tayo lang mag-isa anywhere. Anywhere. Kasi gusto nating makita si Jesus. And I promise you, miracles will happen in your life. Mga kapatid, ito po ang aral na ibinibigay sa atin ng Ebanghelyo sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Pahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkatawan tao siya, lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay, inilibing,
nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay namang muli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulat paririto at huhukom sa mabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa bawat panalangin po ang ating itutugon, Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Upang ang simbahan, lalo na ang mga misyonerong Pilipino, ay maging larawan ng pagmamalasakit ni Kristo sa kawan. Dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Upang ang mga namumuno sa bayan ay pagtuunan ng pansin ang mga mahihirap at walang makain, at patatagin ang bawat pamilyang Pilipino. Dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Upang ang mga lolo at lola at mga nakatatanda ay patuloy na ituring na bahagi ng sambayanan. Dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Upang ang lahat ng mga tumatanggap sa hapag ng salita at ng Eukaristiya ay magbahagi ng mga kaloob ng Diyos sa kapwa. Dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Upang ang mga yumao ay makasalo ng Diyos sa piging na walang hanggan. Dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Amang mapagmahal, dinggin mo ang iyong bayan. Ipagkaloob mo ang makabubuti sa amin araw-araw sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapulihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay na sa iyo rin nagmula at ngayon aming inihahanda sa iyong dambana upang sa aming ginaganap na pagdiriwang ang iyong paglingap ay magtaguyod sa tanan at magpabanal sa aming pamumuhay sa kasalukuyan at mag-akay sa amin sa ligayang walang katapusan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Sa dakilang pagtubos niya sa amin, ang kasalanan at kamatayang aming pasanin ay binalikat niya upang kami palayain at maitampok sa iyong luningning. Siyang nagtanghal sa amin bilang liping hinirang, pari at haring lingkod sa iyong kamahalan. Mula sa kadiliman kami iyong tinawag upang makasapit sa iyong liwanag bilang iyong angkang may tungkuling maglahad ng iyong dakilang pag-ibig sa lahat. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Pinagpalang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Vere Sanctus et Domine fons omnis sanctitatis, ec ergo dona quaesimus Spiritus Tui rore sanctifica, ut nobis corpus et sanguis fiant Domini nostri, Iesu Christi. Qui compassioni voluntariae tradiretur, accepit panem et gratians agens fregit, deditque discipulis suis dicens, accipite et manducate ex hoc omnes, hoc est enim corpus meum, quod pro vobis tradetur. Simili modo, postquam cenatum est, accipiens et calicem, iterum tibi gratias agens dedit, discipulis suis dicens, accipite et bibite ex eo omnes, hic est enim calix sanguinis mei, novi et eterni testamenti, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum, hoc facite in meam commemorationem. Mysterium Fidei.
Memores igitur mortis et resurrectionis eius tibi Domine, panem vitae et calicem salutis offerimus. Gratias ad gentes quia nos dignos abusti, ad stare coram te tibi ministrare, et supplices deprecamur ut corporis et sanguinis Christi participes, ad Spiritus Sancto congregamur in unum, recordare Domine ecclesiae Tuae toto orbi diffuse, ut eam in caritate perficias, una cum Papa nostro Francisco et Episcopo nostro Dionisio et universo clero. Memento etiam fratrum nostrorum, qui in spe resurrectionis dormierunt, omniumque in tua miseratione defunctorum, et eius in lumen vultus Tui admite. Omnium nostrum quesimus miserere, ut cum beata Dei genitrice Virgine Maria, beato Iosef, beatis apostolis et omnibus sanctis, qui tibi a saeculos placuerunt, eterne vitae meriamur esse consortes, et laudemus et glorificemus per Filium Tuum, Iesum Christum. Per ipsum et cum ipso et in ipso, est tibi Deo Patri Omnipotenti, in unitatis Spiritus Sancti, omnis honor et gloria per omnia saecula saeculorum. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos ni Jesus at na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala.
Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be. Ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Agnus Dei qui tollis peccatam mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem, dona nobis pacem. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinagsaluhan namin sa banal na pakikinabang ang alaalang walang kupas ng iyong anak na nag-alay ng sarili niyang buhay para sa aming kaligtasan. Ipagkaloob mong ito ay magdulot ng pag-unlad sa ipinamana niya sa aming pagliligtas bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Amang mapagmahal, basbasan mo ang iyong mga lingkod na pinagkalooban mo ng mahabang buhay. Itulot mo na lagi nilang madama na ikaw ay kanilang kapiling upang sa kanilang pag-alala sa mga nakaraang pagkukulang, makatagpo sila ng kapanatagan sa iyong awa at sa kanilang pagharap sa kinabukasan, manatiling matibay ang kanilang pag-asa at pagtitiwala sa iyong pagkakanbili. Amang maawain, hindi mo pinababayaan ang mga tapat sa iyo at patuloy mong kinakalinga ang mga ito, ang mga anak mo hanggang sa kanilang katandaan. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang mga kapatid naming ito, na yayamang pinagkalooban mo sila ng mahaba at kasiyasiyang buhay, marating nawa nila ang kaganapan ito sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
Sumainyo ang Panginoon. At sumayo At rin. pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo, Amen. na ialay ng banal na misa, humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.